Isang masaganang agam na araw, partner. Gusto mo bang magnegosyo pero kulang ang iyong puhunan? Alam mo bang pwede ang gawing asensadong negosyo sa tulong ng tamang formula? Kaya naman ngayong araw ay aalamin natin kung ano nga ba ang naging sekreto ng isang dating OFW upang ang kanyang 7,000 pisong puhunan noon ay maging isang malaking negosyo ngayon. Uusisain din natin kung ano nga ba ang naging papel ng agham para lalo niyang mapalago ang kanyang mga produkto. Ako, si Alex Baltazar, umasenso gamit ang agham dito sa Negosiyensya. Negosyo natin aangat na. Produksyon ay mas bibilis na. Negosyo mo ay tiyak kang kita. Para sa buhay na sadyang kay ka na. Dito yan sa Negosiyensya. Magandang araw, partner! Ngayon ay kasama natin ang isang OFW na nagsimula sa puhunan na nagkakahalagang 7,000 pesos. At sa tulong ng agham ay kanyang napalago ang kanyang negosyo na ngayon ay kumikita lang naman ng milyon-milyon kada taon. At syempre kasama natin walang iba kundi si Rebecca Tubong Banwa. Kumusta po, ma'am? Mabuti naman po, ma'am. Before we talk about the details ng inyong maraming produkto dito sa McNester, pag-usapan natin yung iyong buhay bilang isang OFW because you worked in Hong Kong. Tama po ba? Kwentuhan mo naman kami ng iyong naging journey noon sa ibang bansa. After graduation, nagturo ako. Yung school na noong high school ako, nagturo ako ng chemistry, physics, at mathematics. What made you decide na, teka, iwan ko muna tong pagtuturo. Punta muna ako ng abroad. Siyempre, iniisip ko rin yung mga kapatid ko kasi siyempre akong panganay na babae sa 5 sa amin. Yung mga kapatid ko mag-aaral pa. So, yun, I decided na mag-abroad. Sa pagnanais na mabigyan ng oportunidad na makapag-aral ang kanyang mga kapatid, taong 1985, nagsimulang makipagsapalaran sa Hong Kong si Rebecca at doon na masukan bilang domestic helper. Actually, unang-una, I'm working with a Chinese family for 6 months. Then, nag-break contract ako. It so happened, nakita ko yung isang employer na yung British-Australian family. Gano'n yung katagal silang sinamahan doon sa ibang bansa? Mga 6 years and a half. What made you decide na panahon na para bumalik ako sa Pilipinas, sa Guimaras? Ano ba ito, na-miss mo lang? O may mga pagbabago ho noon? Maraming circumstances. Actually, una-una, gusto nila dadalhin ako sa Australia. But the problem, kailangan mag-aral ako muna doon. Bago, kasi bawal yung katulong. But on that time, nung sinabi sa akin, yung parang sabi ko, walang akong nakikita na ano ba maging future ko doon. I decided talaga na uuwi ako. Dahil sa sunod-sunod na problemang dumating, napilitan si Rebecca na bumalik sa Pilipinas at sinimulan ang pagpasok sa pagnenegosyo kung saan ang bida ng kanyang negosyo ay ang maliliit at maaasim na kalamansi. Paano kung pumasok sa inyong idea na, ay gusto ko yata calamansi concentrate, mahilig ka ba sa calamansi? Marami ba yan dito sa Guimaras? Dahil nung maliit pa kami, mayroon na kaming tanim na kalamansi. Then, after that, I decided na why not to develop something out of kalamansi. Dahil kapag season talaga, ang mura-mura, kawawa ang farmer. So, on that time, I have 2 trial na ginawa until na free taste hanggang nakuha namin yung exact na formulation. I think, Ma'am Rebecca, no, ang dami sigurong mga partner natin, lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa kanilang negosyo, yung nakaka-relate. Pero ikaw nung time na yung bakit nagkaroon ka ng lakas na loob na, sige na nga, sisimulan ko na to. Maski hindi naman talaga ako gumagawa ng calamansi concentrate, gagawin ko na. Ano ko yung nagbigay ng lakas ng loob sa inyo nung time na yun? Actually, una-una, yung iniisip ko na, kasi noon, nung pinanganak ko yung anak ko, sabi ko, ay hindi na ako babalik ng abroad.
Kasi siyempre kailangan ko ng anak ko. Kahit maglabandera lang ako, kailangan bubuhayin ko siya. So, sa bawat product na ginagawa ko, siya rin inisip ko. Up next, ating alamin ano ang naging papel ng agham upang mas mapaunlad pa ang negosyo ni Rebecca. Sa halagang 7,000 pesos, sinimula ni Rebecca ang kanyang negosyo. Ng mga ilang kalamansi bottles ang inyo nagagawa ng kalamansi concentrate? Nung time ho na mano-mano pa lang. Sa mano-mano, kung mayroon kang 100, makagawa ka ng more than 5 boxes. Yung laman ng 5 boxes is 24 na 500 ml na bottle. Ang 7K, kumita siya kaagad ng more than 10,000. Okay. Sa kagustuhan na di mawalay sa mga anak, buwan-buwan ay nagde-develop ng bagong produkto si Rebecca. Mula sa calamansi concentrate ay nakabuo siya ng nasa halos 13 product line. Ngayon, no, kung fast forward to today, ilang produkto na ho ang meron ng McNester? We maintain 10. Sa ngayon, yung 10 is yung talagang we process it regularly. Pero itong ang mangga, sabi mo nga, napanaginipan mo na. Mm. Label, logo, na may mangga, no? Oo. Paano siya pumasok sa timeline ng McNester? Oh. Dahil na siyempre yung Guimaras is popularly known gid sa mangga. So yung nangyari, yung naging objective ni McNester na bibilhin yung mga reject, na nire-reject ng mga buyers sa farmer. Kabilang sa mga produktong kanya nang nagagawa ang calamansi juice, calamansi concentrate, mango sauce, mango concentrate, mango jam, at sarang mangga, dried mango, at syempre, ang tatak McNester nilang mango ketchup. Sa likod ng kanyang tagumpay ay patuloy rin niyang hinaharap ang mga problema sa produksyon. Losses dulot ng rejects at mabagal na proseso ng paggawa. Ilan ang mga ito sa mga kalimitang kinahaharap ng mga tulad niyang negosyante. Pero nung time na ito, tama po ba wala pa kayong machine noon at mano-mano pa rin ang gawa? Paano po yun? Ikaw lang mag-isa nun? Buong araw. Paano nyo ginagawa yung 100 kilo? Ako hindi ko ma-imagine, no, kung ilang bang piraso ng... Hindi ko siya matapos sa isang araw. Ang gano'n na ako lang mag-isa. Dahil na subukan namin, yung 200 kilos, nung may tauhan na ako, 8 kami nagaganon-ganon. Yun lang sa buong araw ang ginagawa namin. Kaya upang masolusyonan ang problema niyang ito sa produksyon, nakipag-ugnayan si Rebecca sa Department of Science and Technology, Guimaras. Paano ho or kailan nagkaroon ng intervention ng technology sa inyong negosyo sa McNester? Una-una, yung sa mango ketchup. It so happened, yung Guimaras DOST, minsan binivisit kami sa paggawaan. Then, nakita nila na yung mango ketchup, ginagawa siya sa isang stock pot is 27 bottles per batch. Mula 27 bottles per batch ng mango ketchup, sa tulong ng double-jacketed kettle na ipinagkaloob sa kanila ng DOST Guimaras, ay nakagagawa na sila ngayon ng 400 bottles bawat batch o katumbas ng 1,381% increase sa production ng mango ketchup. Ano po bang purpose ng jacketed kettle sa inyong negosyo? Actually, una-una is maiwasan natin yung direct flame sa niluluto natin. So, yun ang purpose ng double-jacketed kettle. Tapos, yung syempre, maramihan na sa isang batch. Hindi lang ganun ka yung paunti-unti. Ang kagandahan pa nito, nagagamit din daw nila ang nasabing makinarya sa iba pa nilang produkto. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Rebecca
sa programang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP ng Department of Science and Technology. Okay, so yung DOST setup or Small Enterprise Technology Upgrading Program ay isang programa ng DOST kung saan ang layunin nito ay tulungan ang mga MSMEs upang at bigyan sila ng technology assistance upang ma-upgrade ang kanilang production para magkaroon sila ng market compliance sa regulatory and statutory requirements dito sa ating bansa. At saka mabigyan din sila ng mga permits from different agencies. Sa muling paglapit sa ahensya, nakabili naman siya ng mga teknolohiyang nagpabilis ng packaging ng kanyang mga produkto. Yung pangalawa, sa ngayon, is purely for calamansi. Ano po ang tawag dun? Yung filling machine na medyo may conveyor na, tapos papunta na siya sa cupping machine. Tapos yung pasteurizer is yung capacity is 100 liters per batch. Then, for quality, we have a water purifier na parang siya nakakonect na sa gripo sa loob ng planta. Sa tulong ng setup program, ang dati 20 mixtures lamang ng pasteurized mango at calamansi products sa isang araw ay naggagawa na ngayong 50 to 100 mixtures. Bukod sa technology assistance, tinulungan din ng DOST si Rebecca na mapabuti ang accuracy ng shelf life ng kanilang mga produkto. Aside po doon, meron din po siyang ibang consultancy services na na-avail or technology trainings like the food safety services, the food safety training, the good manufacturing practice na training, and also yung mga compliance niya po to yung compliance to mandatory labeling. So, in-avail niya rin po yung packaging and labeling assistance ng DOST. Tapos, yung mga laboratory analysis, like shelf life, yung ginagamit namin doon sa expiry is only 4 months without knowing after the shelf life analysis, 8 months pala yung naging shelf life niya. Isang malaking advantage talaga yung na-connect kami sa laboratory. Kasi parang confident kami na, ay, ganito pala yung product natin. Up next, mas kilalanin pa natin ang setup program na binabanggit ni Rebecca. Manual labor, shelf life issue ng mga produkto at matagal na produksyon, ilan lamang ang mga ito sa nasolusyonan ng mga teknolohiyang ipinagkaloob kay Rebecca sa tulong ng DOST Setup Program. Mostly po ng mga sectors na lumalapit po dito ay nasa food processing sector. So yun po yung mga nasa negosyo ng bake shop or bakery, yung mga nagpo-produce po ng mga ready-to-drink na juice, gawa sa calamansi or mangga. Sa ilalim ng setup program, nagpapahiram ang DOST ng pondo sa mga magnenegosyo. Ito'y upang mai-upgrade nila ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng pagbili ng mga makabagong teknolohiya at makinarya. So halimbawa, Ma'am Rubino, may MSME na taga Guimaras. First time kong lalapit sa DOST Guimaras. Magkano ba ang pwedeng maging assistance na kaagad sa akin ng DOST setup? Yung assistance naman po ay depende po sa need po ng MSME and kung magkano rin po yung equipment, yung cost ng equipment na kailangan nila or ng technology na kailangan nila. And then that would amount po from 5 million up to 10 million. Ano ba yung terms dito? After po na mabigay yung fund nila, they are given 1 year to procure the equipment or the technology that they need. Then after a year, they would start their repayment period wherein yung repayment period naman po is within 3 years po. Ito ay walang tubo? Yes. Wala opo. itong Zero interest and no collateral. Pero yung mga MSME, hindi nila kailangan magbigay sa inyo ng anything para ibigay ninyo yung assistance. Kailangan lang po ng project proposal para po
malaman namin na gagamitin yung assistance sa pag-upgrade ng kanilang negosyo. Yung mga nanonood sa ating kapartner natin ngayon, syempre, Ma'am Ruby, paano nga ba lumapit kung gusto rin namin manghingi ng assistance from DOST's program na setup? Most of our MSMEs po or mga clients po namin dito sa Guimaras ay pumupunta po ng personal dito sa office namin since medyo malapit lang naman po siya. And then they would first inquire of the programs or services ng DOST. After po nun, we would conduct the technology needs assessment wherein we would visit po sa facility nila or sa farm nila kung agriculture po sila na sector. And we would conduct po the technology needs assessment wherein makikita po namin or ma-verify po namin kung yung bang hinihinging assistance ng client is or co-operator is under po sa priority rin ni DOST. Then after that, of course, we also have eligibility requirements ng mga gustong mag-avail ng DOST na setup. So that would include yung mga business permits, mayor's permit, yung BIR, yung financial statement po nila, and yung pinaka-importante po is yung project proposal kung saan po makikita kung ano po yung equipment or technology na kailangan nila at kung ano po yung ina-address ng mga gusto nilang assistance from DOST. Kung hindi mo alam paano gumawa ng project proposal, huwag daw mag-alala dahil DOST mismo ang bahala sa'yo. And may mention kayong proposal mismo ng kanilang negosyo. Paano ba ang dapat nitong maging format? Para ba itong thesis na kailangan may font size, may font style na sineset ang DOST? Yes, meron naman pong set up project proposal po na format yung DOST. But hindi na po nila kailangan problemahin yun because we also here in Guimaras or the DOST po provides assistance naman po sa pag-prepare ng project proposal. Bali after po na ma-receive yung proposal and the complete requirements po ng MSME, it would undergo pa po evaluation. And after that, the project will be approved by the regional director. Depende po sa amount na hinihingi or kailangan ng MSME. So, Ma'am Rebecca, masasabi niyo po ba na ganoon kalaki yung naitulong ng DOST setup sa inyong hanap buhay? Ang laki, ma'am. Malaki talaga yung natulong ng DOST setup dahil na sa ngayon hindi na kami na mahiya na yung mga orders ba, yung talagang kagaya noon na yung parang hindi namin ma-accept yung iba dahil na ito lang yung kaya namin. Pero sa ngayon, pwede na namin tanggapin yung kahit malaki yung order. Tapos, yung convenience ng mga tao, hindi na naghirap sa manual dahil syempre, di conveyor na, hindi na mag-ano. And then, ang isa is yung hygiene, yung health proposition ng product na promote. Up next, Kung bang kita ang ating pag-uusapan ngayon, magkano na ho ang inyong kinikita? Sa isang buwan, we averaging Now, speaking of going places, itong inyong produkto talagang iba't iba na rin, no? Na lugar ang napuntahan. Saan na ho ba ngayon na ibebenta itong mga produkto ng McNester? yung calamansi juice ngayon, may Guimaras tayo, may Iloilo, sa Bacolod, may Palawan na, at may Maynila na. At sa ibang bansa, balita ko kayo ho ay nag-export na rin ng mga produkto. Before pandemic, we are exporting through consolidator ng mango sauce, mango ketchup sa Canada. ngayon, mabibili na sa 15 fruit at pasalubong stalls sa Guimaras ang mga produkto ng McNester. Kung bang kita ang ating pag-uusapan, ngayon, magkano na ho ang inyong kinikita? So yung from 700,000, umakyat siya sa 9M after the next technology na nagkaroon na kami ng filling machine, nagkaroon na kami ng pasteurized. Sa higit 2 dekada ng McNester sa industriya ng food manufacturing, nagbukas ito ng maraming oportunidad sa mga residente ng Guimaras.
At saka marami na rin kami natulong. Feeding program kami ng 120 days sa mga bata. Yung natulungan natin ng mga farmer, mayroong mga indigent sa school na minsan binabayaran yung mga nakapag-scholar na rin kami ng pari. So, parang yung binabalik lang namin yung mga blessings na binibigay ng Panginoon. Bukod dito ay nabigyan din niya ng oportunidad ang mga kababaihan sa Guimaras na nais maghanap buhay. Kabilang narito si Miriam na 20 taon na niyang empleyado. Malaki pong naitulong ng McNister sa amin po, ma'am. Kasi pag wala pa ako dito sa McNister, yung bahay namin maliit lang. At ngayon, nagtagal ako ng 20 years, nagpagtayo ako ng bahay na medyo malaki. Nagkaroon ho ng isang pagkakataon na nakapagsalita rin kayo abroad para magbigay ng speech Yes, ma'am. sa mga OFW. Ano po yung sinabi niyo sa kanila? Baka sa isip nyo, sabihin nyo lang na ang pera nasa abroad lang. May pera rin yung Pilipinas. Ang mga produktong dati ay sa kusina lang ng isang dating OFW matatagpuan, ngayon ay unti-unti nang nakaabot sa tahanan ng maraming pamilyang Pilipino. Isa itong patunay na pagdating sa pagnenegosyo, wala yan sa laki o sa liit ng puhunan, partner. Kung may tiwala sa produkto at lakas ng loob, at syempre, samahan mo pa ng siyensya, posible talaga ang pag-asenso. Investing in science is investing in profit, sabi nga nila. Kaya naman, hindi natin dapat katakutan ang kayang gawin ng agham. Susi nga ito para makalikha pa ng mas maraming trabaho at para mas umasenso. Ako si Alex Baltazar at ito ang Negosiyensya. Ang teknolohiya, negosyo mo'y kikita. Industriya'y arangkada, buhay mo ay gaganda. Sagham at teknolohiya, negosyo na di aangat na. Sikreto ay aalamin, mga inobasyon palalaguin natin. Sa lakas ng agham at teknolohiya, negosyo mo